Madilim na ang gabi, pero hindi makatulog si Don Marco Monteclaro. Mula sa balkonahe ng Hacienda Monteclaro, tanaw niya ang malawak na lupain, nababalutan ng malamig na ulap at tahimik na liwanag ng buwan. Ang katahimikan ay nakakabingi, halos kasing ingay ng mga iniisip niya. Ang bigat ng responsibilidad sa kanyang pamilya at negosyo ay laging nakakabit sa kanyang balikat, tila isang anino na hindi niya matakasan. Subalit sa gitna ng kadiliman at katahimikan, isang kakaibang tunog ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang mahinang awit, halo ng oyay at panalangin, ang umalingaw mula sa malayo. Hindi ito galing sa kahit sinong manggagawa sa hacienda, mas malapit ito mula sa direksyon ng kawayanan na humaharang sa paningin niya. Ang tinig ay parang mga maliliit na anghel na nagtatago sa dilim, puno ng inosensya at kapayapaan. Kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero naramdaman niyang may bumubulsa sa kanyang dibdib, isang hindi maipaliwanag na pag-usisa. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa balkonahe, ang mga paanan niya ay halos hindi gumagawa ng ingay sa malamig na marmol na sahig. Lumabas siya ng mansyon, sinundan ang tunog. Habang lumalapit, mas nagiging malinaw ang awit. Hindi lang ito iisang boses, maraming boses, maliliit at sintonado, pero sabay-sabay na umaawit. May mga tawaring naririnig, mga kaluskos, mga salita sa Tagalog na nagpapahiwatig ng simple, ngunit masayang buhay. Marahan siyang lumakad patungo sa kawayanan, hanggang sa masilayan niya ang isang maliit na kubo na yari sa pinagsama-samang dahon ng nipa at kahoy. Sa labas ng kubo, sa ilalim ng buwan, may apoy na umiilaw at doon, nakaupo sa lupang pinagpatungan ng banig, ay isang babae. Payat siya, ang buhok ay mahaba at nakalugay, pero ang kanyang mukha ay maliwanag sa liwanag ng apoy. Nakayakak sa kanya ang apat na maliliit na bata, na tila mga anino sa dilim. Nagulat si Marco. Apat na bata. At lahat ay tila magkasing edad. Nakatingin lang siya, nakatago sa likod ng malalaking dahon ng saging. Ang babae ay umaawit at ang mga bata ay nakikisabay, kahit pa iba-iba ang tono. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero naramdaman niyang may kung anong humihila sa kanya papalapit. May init na kumalat sa kanyang dibdib, init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit nang ang babae ay lumingon at ngumiti sa isang bata, at ang liwanag ng apoy ay sumikat sa kanyang mukha, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang ngiting iyon. Ang mga mata. Ang hugis ng kanyang labi. Hindi siya nagkakamali. Kilala niya ang babaeng ito. Sandra, bulong niya sa sarili. Ngunit mali ang pangalan, naalala niya ang gabi 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi na puno ng alak, ng musika, at ng isang pagkakamali na pilit niyang binura sa kanyang alaala. Isang gabing kinalimutan niya na sana habang buhay. Ngunit paano niya makakalimutan ang babaeng ito? Ang kanyang pangalan. Nena. Aling Nena Santos, tulad ng sabi ng kanyang mga tauhan, ang babaeng nakatira sa liblib na kubo malapit sa kanilang lupain. Hindi niya maintindihan. Bakit parang may bumara sa kanyang lalamunan? Muling bumalik ang paningin ni Marco sa mga bata. 4. Lahat ay tila mga anino ng kanyang sarili, may mga matang singkit tulad ng kanya. May ngiping maliliit na animoy nag-uumpisa palang tumubo, at may mga ilong na may pagkakahawig sa ilong ng mga Monteclaro. Isa sa mga bata, isang lalaki na may buhok na kulay tsokolate, ang humikab at naglakad palapit kay Nena. Hinalikan ni Nena ang ulo ng bata, at sa sandaling iyon, parang may kung anong tumulak sa puso ni Marco. Ang batang iyon, si Mateo, ay halos kamukha niya noong bata pa siya. Ang mga pisngi nito ay bilugan, at ang mga mata nito ay nagliliwanag sa ilalim ng buwan, eksaktong replika ng kanyang sarili. 5 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon. At ang mga batang ito lahat sila ay parang mga 5 taong gulang. Ang matematika ay nakakabingi at ang katotohanan ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga batang ito, ang mga inosenteng tinig na nagpatahimik sa kanyang gabi, ay maaaring kanya. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay nakabaon ang kanyang mga paa sa lupa. Ang dating Marco Monteclaro, ang mayamang don na walang inaalala, kundi ang kanyang negosyo, at ang pamana ng kanyang pamilya, ay biglang nawala. Pinalitan ng isang taong puno ng pagkalito, takot, at isang uri ng pagkakasala na hindi niya naramdaman kailanman. Naramdaman niya ang init ng apoy, ang simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng sariwang nipa at lupa. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Nena,
ang manipis na tela ng kanyang baro, at ang maliit na bahay na tila handa ng gumuho sa bawat pagdaan ng bagyo. Hindi ito ang babaeng nakita niya sa isang mamahaling hotel, may suot na uniporme. Ito ay isang ina. Isang inang nag-iisa. Naramdaman niya ang mga emosyon na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang pananagutan, ang awa, at isang malalim na pagkabigla. Paano niya hindi nalaman? Bakit hindi man lang siya nakaramdam ng pag-usisa sa nagdaang 5 taon? Ito ba ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay laging may kulang sa kanyang buhay? Isang butas na hindi napupunan ng kayamanan o kapangyarihan. Biglang lumakas ang awit ni Nena, at narinig niya ang mga salitang Tagalog, simple ngunit malalim, "Anak ko, mahal kong anak, huwag kang matakot, narito lang si ina." Sa gitna ng dilim, may liwanag na darating. Hawakan mo ang aking kamay at sabay tayong haharap sa bukas. Parang para sa kanya ang awit. Para sa kanyang kaluluwa na matagal nang naliligaw. Napakalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Hindi niya matandaan ang mukha ni Nena noong gabing iyon, ngunit ngayon, ang mukha niya ay nakaukit na sa kanyang puso. Ang pagiging inosente ng mga bata at ang pagod sa mga mata ni Nena ay nagsasabi ng isang kwento. Isang kwentong hindi pa niya alam ang buo, ngunit alam niyang may malalim na koneksyon sa kanya. Hindi siya maaaring umalis na lamang. Hindi niya maaaring baliwalain ang katotohanan ito. May koneksyon siya sa mga batang ito at sa inang ito. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang harapin ang nakaraan na matagal na niyang iniwasan. Isang matinding desisyon ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi siya makakapayag na manatili si Nena at ang mga bata sa ganoong kalagayan, lalo na kung may dugo niya ang mga ito. Hindi niya kayang baliwalain ang posibilidad na siya ang kanilang ama. Kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang magtanong. Kailangan niyang umaksyon. Binalikan niya ang paglalakad, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis ang kanyang mga hakbang. Ang hangin ay tila bumubulong ng pangalan ni Nena, at ang mga mukha ng mga bata ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Sa wakas ay nakabalik siya sa kanyang mansyon, ngunit hindi na siya ang dating Marco na umalis. Ang bawat sulok ng kanyang malaking bahay ay tila ba nabalutan ng mga tinig ng mga bata at ang uyain ni Nena. Ang katahimikan ay ngayon ay puno ng mga tanong. Paano niya haharapin si Nena? Paano niya sisimulan ang pag-uusap na maaaring magpabago ng kanyang buong buhay? At paano niya ipapaliwanag ang lahat sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina, na labis na nagpapahalaga sa kanilang pangalan at reputasyon? Ang gabing iyon ay nagsisimula pa lamang, at alam ni Marco na ang pagtuklas na ito ay magiging simula ng isang mahaba at magulong paglalakbay. Ang liwanag ng buwan ay nakasaksi sa kanyang pagkabigla, at ang kanyang puso ay nagulantang sa isang katotohanang pilit na itinago sa loob ng 5 taon. Maaga pa, dilim pa ang labas, ngunit gising na si Aling Nena Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtitimpla ng kape sa maliit na kalan. Hindi pa sumisikat ang araw, pero ang ingay ng 4 na maliliit na nilalang ay naririnig na sa loob ng kubo. Si Maria, Mateo, Miguel, at Micaela, ang kanyang 4 na munting anghel, at ang 4 na dahilan kung bakit niya pinipilit lumaban sa bawat bagong araw. "Ina, gutom na po ako," bulong ni Mateo, ang kanyang buhok ay gulong-gulo pa. Niyakap niya ang anak. "Sandali lang, anak. Nagluluto na si ina." Pagod. Iyon ang laging nararamdaman ni Nena. Pagod sa pisikal na trabaho, pagod sa kakaisip kung paano niya mapapakain ang mga bata, at higit sa lahat, pagod sa bigat ng lihim na matagal na niyang dinadala. 5 taon na siyang nag-iisa sa pagpapalaki sa mga kambal, nagtatago sa anino ng nakaraan, at nagdarasal na sana ay hindi na siya matagpuan ng taong iyon. Ngunit ang kanyang panalangin ay tila hindi dininig. Isang kalabog sa labas ng kubo ang nagpatayo sa kanya. Napakagatlabi si Nena. Ang puso niya ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Kilala niya ang tunog na iyon. Hindi nga siya nagkamali. Nakatayo sa labas ng kanilang kubo, na para bang isang halimaw na nagmula sa bangungot, si Don Marco Monteclaro. May dala itong malaking basket ng pagkain at mga laruan, at ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng mga tanong. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang takot na matagal na niyang kinimkim ay biglang bumalik, mas matindi kaysa dati. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi na dapat siya bumalik.
Magandang umaga, Aling Nena, bati nito, ang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Napadaan lang ako. Nakita ko ang mga bata kagabi. Ang gaganda nila. Pilit na ngumiti si Nena. Salamat, Ginoo. Pero wala po kaming kailangan. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Gusto niyang itulak si Marco papalayo, gusto niyang isigaw na umalis ito, ngunit paano niya gagawin iyon sa harap ng kanyang mga anak? Kailangan ninyo ito, sabi ni Marco at inilapag ang basket sa harap ng kubo. Nagningning ang mga mata ng mga bata nang makita ang mga prutas, tinapay at mga bagong laruan. Nagtakbuhan sila papalapit at agad na sinimulang galugarin ang laman ng basket. Lumapit si Marco kay Nena at naramdaman niya ang init ng katawan nito. Sino ang ama ng mga bata, Aling Nena? Kung maaari lang sana, tulungan ko kayo. Nanlamig si Nena. Ang huling tanong na gusto niyang marinig. Ako lang po ang magulang nila, Ginoo. Namatay na po ang kanilang ama. Diretsahan niyang sinabi walang kaba. Ang kaba ay naroon na noon pa man at ito ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Ganoon ba? Ang mga mata ni Marco ay nakatingin ng diretsyo sa kanya, tila sinusuri ang bawat salita niya. 5 taon na ba silang ganito? Tumingin si Nena sa mga anak niya, lalo na kay Mateo, na kasalukuyang naglalaro ng maliit na sasakyan na galing sa basket. Hindi niya maiwasang mapansin ang pagkakahawig ni Mateo kay Marco. Ang hugis ng ilong, ang ngiti, maging ang paraan ng pagtawa. Ang pagkalito ni Marco ay tila nakikita sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa niya ito lubos na naiintindihan. Opo, Ginoo. 5 taon na po. Ako lang po ang nagpalaki sa kanila. Nagpatuloy si Marco sa pagtatanong, at sa bawat tanong nito, lalong nararamdaman ni Nena ang bigat ng kanyang sikreto. Nagkunwari si Marco na naglalaro sa mga bata, ngunit ang mga mata nito ay laging nakatingin kay Mateo, tila may kung anong hinahanap. Nakita niya ang isang matinding emosyon sa mga mata ni Marco, pagkabigla, pag-aalinlangan, at isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Maya-maya, may narinig silang ingay mula sa likod. Si Aling Sisa, ang kanyang mabuting kapitbahay, na may dalang mga gulay. Agad itong lumapit nang makita si Don Marco. Ay, Don Marco. Isang biyaya po ang pagdalaw ninyo, sabi ni Aling Sisa, ngumiti ng todo. Alam niyo po ba, 5 taon na ho itong si Nena, nag-iisa sa pagpapalaki sa mga batang ito. Hindi biro ang 4 na bibig na pakainin. Kaya bilib na bilib po ako sa kanya, napakasipag. Tumango si Marco, ngunit ang tingin niya ay nakatuon kay Nena. 5 taon pala, bulong niya, na para bang kinukumpirma ang isang teorya sa kanyang isip. Napayuko si Nena. Ang mga salita ni Aling Sisa, na sinabi ng may inosenteng hangarin, ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Alam niyang nakita ni Marco ang koneksyon. Nakita na nito ang hindi maitatangging katotohanan. Ay, nga pala, Don Marco, dagdag ni Aling Sisa. Alam niyo po ba, ang mga bata, lalo na iyang si Mateo, para pong nakita ko na rin ang tatay niya sa kanila. Pero syempre, sikreto na lang iyan ni Nena. Walang nakakaalam kung sino. Napakunot ang noo ni Marco. Tumungo siya kay Aling Sisa at nagpaalam. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya kay Nena. Ang tingin na iyon ay hindi na pag-aalinlangan, kundi isang tiyak na pagdududa at may bahid ng galit. Salamat sa tulong, Ginoo, sabi ni Nena, pilit na pinatigas ang boses. Maaari na po kayong umalis. Tumayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, tila bumubuo ng isang desisyon. Sa huling sulyap, tiningnan niya si Mateo at pagkatapos ay umalis. Pinanood ni Nena ang paglayo ni Marco. Sa bawat hakbang nito palayo sa kubo, mas lalong nararamdaman niya ang pagkasiya ng isang lambat sa kanyang paligid. Ang pagdating ni Marco ay hindi aksidente. Alam niya. Ang lihim na matagal na niyang pinoprotektahan ay unti-unti nang nabubunyag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang niyakap ang 4 na anak. Alam niyang simula pa lang ito ng malaking gulo. Lumipas ang mga araw at naging regular ang pagdalaw ni Don Marco sa kubo ni Aling Nena. Sa bawat pagpunta niya, may dala siyang mga prutas, pagkain at mga laruan para sa mga bata. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang presensya ng 4 na kambal ay tila bumubuo ng isang puwang sa kanyang puso na matagal nang walang laman. Ang mga tawanan ni Maria, ang kakulitan ni Mateo, ang tahimik na ngiti ni Miguel,
at ang pagiging malambing ni Micaela, bawat isa ay tila pira-piraso ng isang palaisipan na ngayon niya lang sinisimulang buuin. Kuya Marco, tingnan mo ang laruan ko, sigaw ni Mateo isang hapon, ipinagmamalaki ang isang bagong kotse-kotsehan na binili ni Marco. Napangiti si Marco. Gusto mo ba yan, Mateo? Opo. Ikaw ang pinakamabait na kuya sa mundo. Kumunot ang noo ni Marco. Kuya. Hindi pa niya kayang bigkasin ang isipapa. Pero sa bawat araw, mas nagiging malinaw sa kanya ang katotohanan. Ang mga bata, lalo na si Mateo, ay halos replika niya noong bata pa siya. Ang mga mata, ang tindig, maging ang ugali. Walang duda. Ito ang kanyang mga anak. Napakasipag ni Nena. Nakikita niya ito sa bawat galaw ng babae, sa paraan ng pag-aalaga nito sa mga anak, sa paghahanap buhay nito kahit sa pinakamaliit na paraan, at sa pagiging matatag nito sa harap ng kahirapan. Mayroong isang bagay kay Nena na humihila sa kanya. Hindi lang ito pisikal na atraksyon, kundi isang paghanga sa pagiging ina nito. Nararamdaman niya ang init ng damdamin tuwing nakikita niya ang pagmamahal ni Nena sa mga anak. Salamat po ulit sa abala, Ginoo, sabi ni Nena isang hapon, habang nag-aayos ng pinamili ni Marco. Wala iyon, Nena, sagot ni Marco, at para bang may kung anong kumagat sa dila niya. Hindi ka na dapat nagpapasalamat. Para sa mga bata yan. Nena looked at him, her eyes filled with a mixture of gratitude and apprehension. Alam niyang may tinatago si Nena, at determinado siyang alamin kung ano iyon. Hindi lang para sa kanyang kapayapaan, kundi para na rin sa kanyang mga anak. Hindi niya matanggap na lumaki sila ng walang ama, na siya mismo ang ama. Sinimula ni Marco ang paghahanap ng impormasyon. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, inutusan niya ang ilang mapagkakatiwalaang tao na imbestigahan ang nakaraan ni Nena, kung saan ito nanggaling, at kung ano ang nangyari sa kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Discreetly, nagtanong din siya tungkol sa anumang insidente o pangyayari sa Hacienda Monteclaro 5 taon na ang nakalipas na maaaring konektado sa kanya, ngunit wala siyang nakuhang direktang sagot. Isang araw, habang papalabas si Marco sa kanyang opisina sa Hacienda, hinarap siya ng kanyang ina, si Doña Aurora Monteclaro. Ang mga mata nito ay matalim at ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Marco, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay malamig. May naririnig akong mga balita. Tungkol sa pagdalaw mo sa isang kubo malapit dito. Totoo ba ito? Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang pakiramdam. Ina, wala po iyon. Tumutulong lang ako sa mga dukha. Dukha. Humalakhak si Doña Aurora, ang tawa niya ay walang init. Simula kailan ka naging santo, Marco? Hindi ka lumaking ganyan. At ang mga Monteclaro ay hindi nakikihalubilo sa kung sino-sinong tao sa labas. Lalo na kung ang mga taong iyon ay mayroong maruming nakaraan. Napatiimbagang si Marco. Anong ibig niyong sabihin, Ina? Ang ibig kong sabihin, Marco, ay may reputasyon tayong pinoprotektahan. Ang mga Monteclaro ay hindi nag-aasawa ng kung sinuman. Hindi tayo nakikisalamuha sa mga taong walang pinag-aralan, walang pinagmulan, at walang alam kundi manggulo sa ating buhay. Ang babaeng iyon, ang Nena na iyon, huwag mong sabihing nagpapaniwala ka sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang mga salita ni Doña Aurora ay parang sampal sa mukha ni Marco. Ina, hindi niyo po kilala si Nena. Hindi ko kailangan makilala siya, Marco. Sapat na ang narinig ko. Mayroong 4 na anak na walang ama, na tila kabute na sumulpot sa labas ng ating lupain. Nagtataka ka pa ba kung bakit pinag-uusapan ka na? Ang pamilyang Monteclaro ay hindi dapat malagay sa iskandalo dahil sa isang babaeng manggagamit. Umigting ang panga ni Marco. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina 5 taon na ang nakalipas, matapos ang gabing puno ng kalabuan. May nangyari, sabi ni Doña Aurora noon. Pero naayos ko na. Huwag mo nang alalahanin. Ito ay para sa kapakanan ng ating pamilya. Noon, inakala niyang isang maliit na gulo lang ang inayos ng ina, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay may mas malalim na koneksyon ang ina sa nakaraan ni Nena. Sa gitna ng usapan nila, nagring ang cellphone ni Marco. Si Elena Salvador. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng ina niya. Marco, nandito pala si Elena, sabi ni Doña Aurora, tila hindi nakarinig ng pagtutol mula sa anak.
Bakit hindi mo siya yayain maghapunan? Alam kong matutuwa siya. Matagal na kayong hindi nagkikita. Pilit na ngumiti si Marco. Alam niyang gusto ng kanyang ina na magbalik sila ni Elena, isang babaeng mayaman, may pinag-aralan at konektado sa mga maimpluwensyang pamilya. Isang babae na nararapat sa isang Monteclaro. Kinabukasan, habang inilalabas ni Marco ang mga bata para maglaro sa parke, nagulat siya nang makita si Elena Salvador na papalapit sa kanila. Nakasuot ito ng mamahaling damit at ang kanyang ngiti ay artipisyal. Marco, did I love, sabi ni Elena, at lumapit upang halikan siya sa pisngi. Sino ang mga magagandang batang ito? Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Nena, na nakaupo sa bench, tahimik na pinapanood ang mga anak. May bahid ng pagdududa sa mga mata nito. Mga kaibigan ko, sagot ni Marco, pilit na pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Mga anak ni Nena. Aling Nena, this is Elena Salvador. Nagkatinginan si Nena at Elena. Isang maikling ngiti ang sumilay sa labi ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalas, sinusuri si Nena mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Marco ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ang cute naman nila, sabi ni Elena, ngunit ang kanyang tinig ay walang init. Mukhang pamilyar. Tinitigan nito si Mateo ng mas matagal kaysa sa iba. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Alam niyang nakita na rin ni Elena ang pagkakahawig. Ngunit bago pa makapagsalita si Nena, hinila na niya ang mga bata upang maglaro sa slide. Sa mga sandaling iyon, habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na tumatawa, nagtatakbuhan, at naglalaro ng walang pakialam, naramdaman ni Marco ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya naramdaman kailanman. Nakita niya ang kanyang sarili na tumatakbo kasama si Mateo, kinukilit si Micaela, at nagbibiro kina Maria at Miguel. Ang mga simpleng sandaling iyon ay mas makahulugan kaysa sa anumang board meeting o negosasyon sa negosyo. Ito ang gusto niya. Ito ang kailangan niya. Ang isang pamilya. Ngunit ang katahimikan ay biglang pinutol ng isang tawag. Mula sa kanyang ina. Marco, malamig na boses ni Doña Aurora sa kabilang linya. Umuwi ka. Ngayon din may kailangan tayong pag-usapan. Tungkol sa babaeng iyan. Hindi ko hahayaan na dungisan niya ang ating pangalan. Napatigil si Marco. Nilingon niya si Nena, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng maihalong pag-aalala. Ang mga mata ng kanyang ina, ang babala ni Elena, at ang tingin ni Nena. Lahat ay tila bumubuo ng isang pader na humaharang sa kanya. Ina, may mahalaga akong ginagawa, sagot ni Marco, pilit na pinatatag ang boses. Mas mahalaga kaysa sa reputasyon ng pamilya Monteclaro. Tanong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay naging mas matalim. Huwag kang magkakamali, Marco. Kung hindi mo ayusin ito, ako ang aayos. Ibinaba ni Marco ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Alam niyang seryoso ang kanyang ina. Alam niyang gagawin nito ang lahat upang protektahan ang kanilang pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kayang sumunod. Hindi niya kayang iwan si Nena at ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal sa kanyang puso, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot sa magiging laban. Nakatingin siya sa mga bata, na masayang naglalaro, at alam niyang kailangan niyang lumaban para sa kanila. Ang tanong ay, handa ba siya para sa laban na iyon? Ang isang bahagi ng kanyang puso ay nagsasabing lumaban, ngunit ang isa naman ay sinasabing sumuko. Ang lihim ng nakaraan ay kumakain sa kanya, at sa bawat araw, mas lalo itong lumalaki. Ilang araw matapos ang pagdalaw ni Don Marco sa parke, kasama pa si Elena Salvador, na natiling balisa si Nena. Ang mga titig ni Marco, ang mga tanong ni Aling Sisa, at ang paglitaw ni Elena, lahat ay nagpapahiwatig na unti-unti nang nabubunyag ang kanyang pinakamalaking lihim. Ang gabi-gabi niyang panalangin na sana ay manatiling tahimik ang kanyang buhay ay tila naglaho na parang bula. Isang umaga, habang naglalabas siya sa likod ng kubo, narinig niya ang mga yapak. Hindi niya na kailangan pang lumingon. Alam niyang si Marco iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang hangin. Mas mabigat. Mas seryoso. Nena, tawag ni Marco, ang boses nito ay hindi na ang dating naglalambing. May formalidad sa tono, isang otoridad na hindi niya kailanman narinig mula dito. Kailangan nating mag-usap. Nagpatuloy si Nena sa paglalaba, pilit na pinatatag ang kanyang sarili.
Ano po iyon, Ginoo? Hindi po ako pwedeng magtagal. Marami pa po akong gagawin. Tungkol sa mga bata, Nena, diretsahang sabi ni Marco. Gusto kong malaman ang totoo. Sino ang ama nila? Napatigil si Nena. Ang kanyang kamay ay nanlamig. Humarap siya kay Marco at nakita niya ang matinding paghahanap sa mga mata nito. Walang ngiti. Walang awa. Tanging paghahanap ng katotohanan. Nasabi ko na po sa inyo, Ginoo, sabi ni Nena, pilit na pinaninindigan ang kanyang kasinungalingan. Wala na po ang ama nila. Namatay na po. Humakbang palapit si Marco. Ang kanyang anino ay bumalot kay Nena na para bang isang banta. Nena, alam kong hindi mo ako diretsahang sinasagot. Nakita ko ang mga bata. Ang mga mata nila. Ang pagtawa ni Mateo. Hindi ako bulag. Ang mga bata ay 5 taong gulang. 5 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon. Nanlaki ang mga mata ni Nena. Ang gabing iyon. Ang bangungot na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Anong gabing iyon ang sinasabi ninyo, Ginoo? Pilit niyang tanong, kahit alam niyang walang saysay. Huwag mo akong baliwalain, Nena, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay may bahid ng sakit. Naaalala mo ba ang gabing nagkita tayo sa Monte Claro Hotel? Ang gabing iyon na dapat ay hindi na nangyari. Pakiramdam ni Nena ay bumagsak ang kanyang mundo. Ang hininga niya ay biglang nawala. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya akalain na aabot sa puntong ito. Hindi niya akalain na babalik ang bangungot na iyon. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang lahat ng pagod, takot, at sakit na matagal na niyang kinimkim ay biglang bumuhos. Ano pa po ang gusto ninyong malaman, Ginoo? Ano pa po ang hindi malinaw sa inyo? Gusto kong malaman mula mismo sa iyo, Nena, sabi ni Marco, ngunit ang boses nito ay naging mas malumanay nang makita ang kanyang mga luha. Sino ang ama ng mga anak mo? Umupo si Nena sa lupa, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak ng walang imik. Ang mga alaala ay bumalik, malinaw na malinaw, parang isang pelikula na muling ipinapalabas sa kanyang isip. 5 taon na ang nakalipas. Si Nena, isang probinsyana na naghahanap ng trabaho sa Maynila, ay nakakuha ng trabaho bilang isang server sa isang malaking hotel para sa isang event, isang party na punong-puno ng mga mayayaman, ng musika, at ng mga taong may sariling mundo. Nakita niya si Marco noon. Isang matangkad, gwapong lalaki na may seryosong mukha. Siya ang sentro ng atensyon. Hindi niya maintindihan kung paano siya napunta sa sitwasyong iyon. May nag-utos sa kanya na maghatid ng inumin sa isang silid. Pagpasok niya, nakita niya si Marco, nakaupo sa sofa, halatang lasing at tila may iniindang sakit. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata nito ay nanlalaki. May naramdaman siyang awa, kaya nilapitan niya ito. Ngunit bago pa niya maintindihan ang nangyayari, hinila siya ni Marco. Ang lahat ay naging malabo. Ang sumunod na umaga ay puno ng panginginig, ng pagkalito, at ng matinding sakit. Pagkagising niya, wala na si Marco. Ngunit may isang babae ang lumapit sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at may mga matang matatalim at walang pakundangan. Hindi niya ito kilala. Alam kong may nangyari sa pagitan ninyo ni Don Marco, sabi ng babae, ang boses ay malamig. Narito ang pera. Kalimutan mo ang gabing ito. Huwag na huwag kang lilingon. Kung hindi, malalagot ka. Hindi lamang ikaw, kundi pati ang iyong pamilya sa probinsya. Ipinakita ng babae ang isang tumpok ng pera. Ngunit tinanggihan ni Nena. Hindi niya kailangan ng pera kapalit ng kanyang dignidad. Tumakbo siya palayo, bumalik sa probinsya, at doon, natuklasan niya ang pinakamasakit na katotohanan, buntis siya. At 4 ang laman ng kanyang sinapupunan. Simula noon, itinago niya ang lahat. Ang pangamba na malalaman ng pamilya Monteclaro ang totoo ay laging nakakabit sa kanyang puso. Ang pagtira sa liblib na lugar ay isang paraan para makatakas. Ngunit ngayon, ang nakaraan ay humabol sa kanya. Nena! Nagising si Nena sa kanyang mga alaala nang maramdaman niya ang paghawak ni Marco sa kanyang balikat. Nanginginig ang kamay nito. Pakiusap, Nena. Sabihin mo sa akin. Ako ba ang ama ng mga bata? Tumango si Nena, ang luha ay patuloy na bumuhos.
Ang kanyang boses ay naging garalgal. Opo, Ginoo. Kayo po. Kayo po ang ama ni Maria, Mateo, Miguel at Micaela. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang katotohanan sa harap ng ama ng kanyang mga anak. Ang pagbigkas ng mga salitang iyon ay parang pagtanggal ng isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay isang matinding takot sa magiging reaksyon ni Marco. Tinitigan ni Marco si Nena, ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng bawat bahagi ng kanyang mukha. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Nena, ang pagod sa kanyang mga balikat. At sa wakas, ang kanyang buong pagkatao ay tila umamin sa kanyang sarili. Ang pagtanggi, ang pag-aalinlangan, lahat ay naglaho na parang bula. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pananisi, ngunit mas malakas ang sakit. Paano ko po sasabihin, bulong ni Nena, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Isang gabi lang po iyon. At may isang babae po na lumapit sa akin. Sinabihan po niya akong kalimutan ang lahat. At binalaan po niya ako na huwag akong lalapit sa inyo. Na kung hindi, malalagay po sa panganib ang buhay ko at ng pamilya ko. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Elena, o ang pagkabigla na ang babaeng iyon ay hindi si Doña Aurora. Ang lahat ay nakakatakot at hindi niya kayang ilantad ang lahat. Napaupo si Marco sa tabi ni Nena, ang kanyang mukha ay blanko. May babae. Tumango si Nena. Opo. Isang babaeng mukhang mayaman at makapangyarihan. Hindi niya alam kung sino iyon, pero ang babaeng iyon ay tila bahagi ng mundo ni Marco, isang mundo na hindi niya kailanman nakikita ang sarili niya nakabilang. Ang lahat na nangyari 5 taon na ang nakakaraan ay biglang nagkaroon ng koneksyon. Ang pagkakalasing niya. Ang pagkawalay niya sa sarili. Ang paglitaw ng babae na iyon. Ang mga salita ng kanyang ina. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkasama. Bumangon si Marco. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Kailangan kong umalis, Nena. Ginoo T. Hindi na nagsalita si Marco. Naglakad siya papalayo, papalabas ng kubo, papalayo sa buhay ni Nena. Nakatingin lang si Nena sa kanyang likod, sa kanyang anino na papalayo. Ang kanyang dibdib ay masakit. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kung babalik ba si Marco o kung tuluyan na nitong tatalikuran ang responsibilidad nito sa kanyang mga anak. Ang kinabukasan ng kanyang pamilya ay nasa kamay na ngayon ni Marco at siya ay wala nang magagawa kundi umasa. Pinunasan ni Nena ang kanyang mga luha. Ang mga anak niya ay nagsisimula ng magising. Hindi niya pwedeng ipakita sa kanila ang kanyang kahinaan. Kailangan niyang maging matatag. Ngunit sa loob, ramdam niya ang matinding takot. Ang lihim ay nabunyag na. Ngayon, ano? Isang linggo matapos ang pag-amin ni Nena, pakiramdam ni Marco ay nababalutan siya ng ulap. Ang pagtuklas na siya ang ama ng 4 na kambal ay nagpabago sa kanyang mundo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pagmamahal at pananagutan sa mga bata at sa kanilang ina. Ngunit ang katotohanang iyon ay kasabay ng napakalaking hamon. Bumalik si Marco sa Hacienda Monteclaro na may bagong paninindigan. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina, si Doña Aurora. Kailangan niyang ipagtapat ang lahat, at ipaalam dito na kailangan niyang panindigan ang kanyang mga anak at si Nena. Ina, simula ni Marco sa isang malamig na almusal sa mansyon. May mahalaga po tayong pag-usapan. Tumingin sa kanya si Doña Aurora, walang anumang ekspresyon sa mukha. Tungkol saan, Marco? Tungkol po kay Aling Nena Santos at sa kanyang mga anak, diretsahang sagot ni Marco. Naramdaman niya ang paglamig ng hangin sa silid. Sila po ang mga anak ko, ina. At kailangan ko po silang panindigan. Napabagsak ang tinidor ni Doña Aurora sa plato, gumawa ng matalim na ingay. Ano? Ang kanyang boses ay puno ng galit. Marco, anong kabaliwan ang sinasabi mo? Anak mo? Sa isang babaeng manggagamit na iyon? Ni hindi siya karapat-dapat na lumakad sa lupain natin. Pero sila po ang mga apo ninyo, ina, pilit ni Marco. May dugo po sila ng mga Monteclaro. Tumayo si Doña Aurora, ang kanyang tindig ay matigas na matigas. Walang Monteclaro na magmumula sa isang kaswal na gabi, Marco. Ang isang Monteclaro ay pinili, pinlano, at isinilang sa tamang sirkumstansya. Ang babaeng iyon ay isang iskandalo.
Isang mansa sa ating pangalan. Kung magpapatuloy ka sa kabaliwan na iyan, kalimutan mo nang may ina ka. Pero ina, paano naman ang mga bata? Pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay halos manginig. Ang mga bata. Ang mga bata ay hindi problema. Maaari nating bigyan ng pera ang babaeng iyan. Bigyan natin sila ng bahay, ng maayos na buhay, sa malayo. Pero hindi sila maaaring maging bahagi ng ating pamilya. Hindi sila magiging legal na tagapagmana. Hindi sila magdadala ng apelyidong Monteclaro, galit na sabi ni Doña Aurora. At ikaw, Marco, kung pipiliin mo ang babaeng iyan, kailangan mong piliin ang magiging kahihinatnan ng iyong desisyon. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang tinik na tumusok sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang posisyon, ang bigat ng pangalan ng Monteclaro, ay biglang lumubog sa kanya. Ngunit ang pagmamahal niya sa mga bata ay mas matindi. Hindi ko po sila kayang talikuran, ina, mahinang sagot ni Marco. Bumalik sa upuan si Doña Aurora, ngunit ang kanyang mukha ay parang yelo. Kung ganoon, maghanda ka, Marco. Dahil hindi ko hahayaan na masira ang pangalan natin nang dahil sa iyong mga kahinaan. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, biglang kumalat ang balita. Ang buong social media ay napuno ng mga post at hashtags. Ang mga balita sa telebisyon at radyo ay puro tungkol kay Aling Nena, ang gold digger ng Hacienda Monteclaro. Sabi ng mga kapitbahay, bigla na lang daw sumulpot ang 4 na kambal. Ang iba, pinaghihinalaan na ginamit lang daw ni Nena ang mga bata para makapitan ang isang Monteclaro. Ang babaeng ito ay kilala sa kanyang mga dating gawain. May mga nagpapatunay na siya ay dating nagtatrabaho sa mga club, at malamang ay sinadya niya ang lahat para makakuha ng pera mula sa mga mayayaman. Iskandalo! Ang Monteclaro family na biktima ng isang manggagamit. Nakita ni Marco ang mga headline, ang mga larawan ni Nena na inedit upang magmukhang masama, at ang mga komento ng mga tao na walang habas na humuhusga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang galit na kumalat sa kanyang sistema. Napanood niya sa gihi si Elena Salvador. Nakasuot ito ng puting damit, malinis na malinis, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Bilang isang malapit na kaibigan ng pamilya Monteclaro, labis akong nalulungkot sa nangyari kay Don Marco, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay tila sinadya upang maging maamo. Masyado siyang inosente at mapagtiwala. Ang mga ganitong klaseng babae ay dapat bigyan ng leksyon. Hindi dapat ginagamit ang mga bata para sa pera at posisyon. Biglang nagkaroon ng flash. Marco, ang sabi ni Elena, at hinarap niya ang kamera. Huwag kang mag-alala. Narito kami para sa iyo. Ang iyong pamilya at ang mga nagmamahal sa iyo. Lalabas ang katotohanan. Naramdaman ni Marco ang panlulumo. Si Elena ang nasa likod nito. Ito ang kanyang plano. At ang kanyang ina, marahil ay kasabwat din ang lahat ay nakasulat na. Ang mga Monteclaro ay naglalaro ng kanilang sariling laro. Hindi nagtagal, dumating ang sulat mula sa korte. Isang temporary restraining order na kumukuha sa karapatan ni Nena na magkaroon ng kustodya sa mga bata. Ang dahilan, kakulangan sa kakayahang magbigay ng maayos na kapaligiran at ang hinala ng child exploitation. Ang lahat ay batay sa mga maling impormasyon na ipinapakalat. Tumakbo si Marco. Tumakbo siya patungo sa Barangay Pag-asa, patungo sa kubo ni Nena. Ngunit huli na siya. Nasalubong niya ang maraming tao sa labas ng kubo ni Nena. Nagkukumpulan sila, may mga kamera, may mga taong nagbubulungan, at may mga taong naghahagis ng kung ano-ano. Ang kubo ni Nena ay wasak na. Ang mga gamit nito ay nakakalat sa lupa, basag at marumi. Nakita niya si Nena, nakaluhod sa gitna ng gulo, ang mga anak niya ay nakayakap sa kanya. Umiiyak si Nena, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ng kawalan ng pag-asa. Si Aling Sisa ay nasa tabi niya, pilit siyang kinakausap. Umalis ka na, Nena. Hindi ka nakarapat-dapat dito, sigaw ng isang babae. Manggagamit ka. Ibalik mo ang pera ng Monteclaro, sigaw ng isang lalaki. Mga anak niya ang gamit niya. Dapat kunin ang mga bata sa kanya. Napako si Marco sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw. Nakita niya ang kanyang mga anak, ang mga mukha nito ay puno ng takot. Niyakap ni Nena ang mga ito,
pilit na pinoprotektahan, kahit pa siya mismo ay nanghihina na. Isang truck ang huminto sa harap ng kubo. May mga lalaking bumaba na may dalang mga kahon. Pinilit nilang kunin ang mga gamit ni Nena. "Huwag po. Pakiusap. Huwag niyo kaming saktan," sigaw ni Nena, habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Naramdaman ni Marco ang apoy sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol si Nena. Ngunit hindi siya makagalaw. Ang mga mata ng mga tao, ang mga bulungan, ang mga panunukso. At ang mga mata ng kanyang ina na alam niyang nakabantay sa kanya. Ang mga banta. Pinilit na isinakay si Nena at ang kanyang mga anak sa isang sasakyan. Bago ito umalis, tumingin si Nena kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo, ng sakit, at ng isang tahimik na tanong, bakit? Napaatras si Marco. Ang sasakyan ay umalis, iniwan si Nena at ang kanyang mga anak na mag-isa, itinapon sa kawalan. Naiwan si Marco, nakatayo sa gitna ng nagkakagulong barangay Pag-asa. Ang mga bulong ng mga tao ay tila mga dagok sa kanyang tenga. Ang imahe ni Nena na umiiyak habang kinukuha ang kanyang mga anak ay naglaro sa kanyang isip. Bumalik siya sa Hacienda Monteclaro. Ang malaking bahay ay tila mas lalong lumaki at mas naging malamig. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto at umupo sa gilid ng kanyang kama. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang galit sa kanyang ina, sa kanyang sarili at kay Elena ay kumakalat sa kanyang sistema. Nena. Mga anak niya. Bakit niya hinayaan? Bakit hindi niya nagawa? Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Naisip niya ang mga ngiti ng mga bata, ang mga oyain ni Nena. Lahat ay naglaho na. Lahat ay tila nawala na. Ang tanong ay bumabalik-balik sa kanyang isip, kung nagawa ba talaga ni Nena ang mga bagay na iyon, o kung siya ay biktima lang ng isang mas malaking laro na nilalaro ng kanyang sariling pamilya. Nakalipas ang ilang araw matapos ang magulong eksena sa Barangay Pag-asa, at si Don Marco ay tila isang anino lamang sa loob ng malaking Hacienda Monteclaro. Ang dating buhay na puno ng business meetings at golf ay pinalitan ng katahimikan na nakakabingi at ng pangulila na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang imahe ni Nena na umiiyak habang kinukuha ang kanyang mga anak ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip, tulad ng isang masamang pelikula na paulit-ulit na pinapanood. "Sir Marco, gusto niyo po bang magtanghalian?" tanong ni Mang Berting, ang matagal ng katiwala ng pamilya Monteclaro, na may pag-aalala sa boses. Yumiling si Marco. "Wala akong gana, Mang Berting." "Salamat na lang." Naramdaman niya ang matinding galit. Galit sa kanyang ina, na alam niyang may kinalaman sa lahat ng kaguluhan. Galit kay Elena, na hindi niya maintindihan kung bakit may ganito kalaking puot kay Nena. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Dahil hinayaan niya. Hinayaan niyang mangyari ang lahat. Ang pagkabigo sa kanyang sarili ay mas masakit kaysa sa anumang pwedeng gawin ng ibang tao. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, may isang maliit na apoy ang biglang sumindi sa kanyang dibdib, ang apoy ng determinasyon. Hindi siya maaaring manatili lang at umiyak. Hindi niya maaaring hayaan na ganito na lang ang matapos ang lahat. Ang mga bata ang kanyang mga anak. Kailangan niyang lumaban para sa kanila. Pumasok si Marco sa opisina ng kanyang ama, isang silid na matagal nang hindi nagagamit matapos itong pumanaw. Doon, nakatago ang mga lumang papeles ng pamilya, mga dokumento, at mga liham na sumasaklaw sa mga henerasyon ng mga Monteclaro. Nagsimula siyang maghalukay. Hanapin ang anumang pahiwatig, anumang impormasyon tungkol sa 5 taon na ang nakakaraan. Ang gabing iyon. Ang gabing nagbago sa lahat. Oras ang lumipas. Natagpuan niya ang ilang lumang logbook ng hacienda, mga records ng mga empleyado noon, at mga financial statements. Wala siyang nakitang diretsahang koneksyon kay Nena. Ngunit may mga ilang entry na nagpakunot ng kanyang noo, malaking halaga ng pera na lumabas mula sa private account ng kanyang ina, at ilang confidential agreements na hindi niya maintindihan ang layunin. Napansin niya ang isang lumang larawan sa ilalim ng mga papeles. Siya at ang kanyang ama nakangiti. Naalala niya ang mga payo ng kanyang ama. Marco, ang isang Monteclaro ay hindi lang mayaman kundi may dangal. Ang dangal ay hindi binibili, ito ay pinaglalaban. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas.
Tumawag si Marco sa kanyang katiwala, si Mang Berting. Mang Berting, kailangan ko po kayong makausap. Ngayon din ni. Pagdating ni Mang Berting, umupo si Marco sa harap nito, ang kanyang mukha ay seryosong seryoso. Mang Berting, may kailangan po akong malaman. Ang totoo. Lahat ng alam ninyo tungkol kay Aling Nena Santos at sa mga nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Napansin ni Mang Berting ang matinding pagbabago sa amo niya. Sir Marco. Alam niyo po, matagal na po akong naglilingkod sa pamilyang ito. Marami na po akong nakita. Alam ko, Mang Berting. At alam ko rin na loyal ka sa pamilya. Pero ngayon, kailangan ko ang katotohanan. Para sa mga anak ko. Para kay Nena. Napabuntong hininga si Mang Berting. Sir Marco, 5 taon na po ang nakakaraan, may isang insidente po sa hotel na pinagtatrabahuhan ninyo noon. Lasing po kayo. At may kasama po kayong babae. Ang balita po, may gumamit ng gamot sa inyo. Pero hindi na po namin tinanong ang detalye. Ang alam ko lang po, pagkatapos po noon, si Madam Aurora, may kinausap na kung sinong babae. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Sino po? Si Nena ba? Hindi ko po sigurado, sir. Pero ang narinig ko po noon, si Madam Aurora po, may inutusan na bigyan ng pera ang babae. Para daw po manahimik. Nagpantig ang tenga ni Marco. Ito ang koneksyon. Ito ang bahagi ng puzzle. At si Elena Salvador po, Mang Berting. Alam po ba ninyo kung may kinalaman siya sa mga nangyari? Si Ma'am Elena po, sir, noon pa man, may pagtingin na po sa inyo. At alam ko po, naging masyado siyang interesado sa mga ginagawa ninyo. Minsan po, nakita ko siya nakausap ang isang private investigator. Pero hindi ko na po tinanong kung bakit. Ang akala ko po, para sa negosyo niya. Ang mga salita ni Mang Berting ay parang ilaw na unti-unting nagpapaliwanag sa madilim na kaganapan. Si Elena. Siya ang gumamit ng gamot sa kanya? Siya ang nagplano ng lahat. At ang kanyang ina, alam ang lahat at pinoprotektahan lamang ang kanyang pangalan. Mang Berting, kailangan ko ng tulong ninyo. Kailangan kong hanapin si Nena at ang mga bata. At kailangan kong patunayan ang katotohanan. Ano mang ipag-utos ninyo, Sir Marco, sagot ni Mang Berting, ang kanyang mga mata ay puno ng respeto. Kinabukasan, si Marco ay nagdesisyon na lumabas. Nagtungo siya sa isang mapagkakatiwalaang private investigator, isang matandang kaibigan ng kanyang ama na may malawak na koneksyon. Ikinuwento niya ang buong sitwasyon mula sa pagkakakita niya sa mga bata hanggang sa pagkawala ni Nena. Inutusan niya ang investigador na alamin ang lahat ng posibleng koneksyon ni Elena sa insidente 5 taon na ang nakaraan, kasama na ang kanyang mga records ng tawag, mga bank transactions, at anumang ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga pinaghihinalaan. Alam ko na may kinalaman si Elena dito, pare, sabi ni Marco sa investigador. Hindi lang siya basta-basta lumitaw sa ganitong pagkakataon. May tinatago siya. Pinuntahan din ni Marco ang Barangay Pag-asa, ang maliit na komunidad kung saan nakatira si Nena. Ang kubo nito ay wasak na, tila walang bakas ng buhay. Ngunit hindi siya sumuko. Nilapitan niya si Aling Sisa, ang kapitbahay ni Nena. Aling Sisa, alam niyo po ba kung nasaan si Nena at ang mga bata? Tanong ni Marco. Napabuntong hininga si Aling Sisa. Naku, Don Marco. Walang nakakaalam. Bigla na lang silang nawala. Pinilit po silang umalis. Halos lahat ng tao rito, pinaniwalaan ang mga balita sa TSI. Pero ako, alam ko na walang kakayahang gawin ni Nena ang mga bagay na sinasabi nila. Anong alam niyo po tungkol kay Nena, Aling Sisa? Si Nena po. Naku, napakabuting ina po niyan. Napakasipag. Simula po nang dumating siya rito 5 taon na ang nakakaraan, mag-isa po siyang nagpalaki sa mga anak niya. Ni minsan, hindi siya humingi ng tulong sa kahit sino. Nakita ko po ang hirap niya, Don Marco. Pero palagi siyang nakangiti para sa mga anak niya. Hindi po siya marunong man lamang ng kapwa. Ang mga salita ni Aling Sisa ay nagbigay ng kumpirmasyon sa puso ni Marco. Alam niyang tama siya. Alam niyang inosente si Nena. Ang lahat ng galit at sakit ay biglang nagiging puwersa sa kanya para lumaban. Sa pag-uwi niya sa mansyon, may nakita si Marco na isang lumang photo album sa kanyang kwarto.
May mga larawan ng kanyang pagkabata, ng kanyang pamilya. Habang binubuklat niya ito, nakita niya ang isang larawan niya noong bata pa siya, katabi ang kanyang ama, nakangiti. Biglang naramdaman niya ang matinding pangungulila. Nasa susunod na pahina, ang mga larawan ng kanyang mga anak, mga litrato na palihim niyang kinunan noong naglalaro pa sila. Ang ngiti ni Maria, ang matatalim na mata ni Mateo, ang inosenteng mukha ni Miguel, at ang malambing na tingin ni Micaela. Bawat isa ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mga mukha nila ay eksaktong kopya ng kanyang sarili. Naramdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata. Ang sakit ay hindi dahil sa nawalang kayamanan o posisyon, kundi sa pagkawala ng kanyang pamilya. Hindi ko kayo hahayaang mawala, bulong ni Marco, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga larawan. Lalaban ako. Pangako. Sa gabing iyon, habang nag-iisa si Marco sa kanyang silid, patuloy siyang naghahalukay sa mga dokumento ng kanyang ina. Naisip niya ang mga sinabi ni Mang Berting. Ang malaking halaga ng pera. Ang confidential agreement. Biglang may nakita siyang isang susing hindi niya kailanman nakita. Isang lumang susi na may kakaibang design. Naalala niya ang isang maliit na kabinet sa opisina ng kanyang ina na laging nakakandado. Hindi niya kailanman inisip na buksan iyon. Lumabas si Marco ng kanyang silid, naglakad ng tahimik patungo sa opisina ng kanyang ina. Ang pintuan ay nakaawang. Dahan-dahan siyang pumasok. Naroon ang kabinet, nakatago sa likod ng malaking bookshelf. Ipinasok niya ang susi. Nag-click ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kabinet. Sa loob, may isang maliit na steel box. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilang legal documents. Isang deed of release na may petsa 5 taon na ang nakakaraan, nilagdaan ng isang hindi kilalang abogado at isang babae na ang pangalan ay hindi malinaw. At sa ilalim nito, isang bank transfer slip na may malaking halaga na nakapangalan sa isang Santos. Hindi na Santos, ngunit isang T. Santos. At ang petsa ay ilang araw matapos ang gabing iyon sa hotel. Ngunit ang pinakamatindi ay ang isang file sa ilalim ng lahat ng iyon. Isang file na may label na T Project Eden. At sa loob may mga pictures. Pictures ni Nena. Mga pictures ng mga bata, mula sa kanilang kapanganakan hanggang sa mga bata pa lang sila. May mga petsa, may mga detalye. Lahat ng galaw ni Nena. Ang lahat ng ito ay kinokolekta ng isang tao. At ang petsa ng huling update ay ilang araw bago ang kanilang pagpupulong. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang ina. Siya ang nasa likod ng lahat. Hindi lang niya ito tinago. Pinagplanuhan niya. Sinubaybayan niya. Ang lahat ay isang malaking laro para sa kanyang ina, para lang maprotektahan ang pangalan ng Monteclaro. Ang dokumento. Ang pera. Ang mga litrato. Ang lahat ay ebidensya. Ang lahat ay nakakabingi. Ang galit ay lumukob sa kanya, mas matindi kaysa kailanman. Bawat araw na lumilipas simula nang umalis siya sa Barangay Pag-asa ay tila isang walang katapusang bangungot. Si Nena at ang kanyang mga anak ay nagtatago sa isang maliit na bahay sa isang malayo at liblib na lugar, malayo sa mga mata ng publiko, malayo sa mga paghuhusga. Ang maliit na ipon niya ay unti-unting naubos, at ang pag-asa sa kanyang dibdib ay tila nawawala na rin. Palihim niyang sinusundan ang mga balita, at bawat beses na makikita niya ang mukha ni Marco Sadzi, kasama si Elena o ang ina nito, lalong bumibigat ang kanyang puso. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya muling kukulitin si Marco. Ina, masakit ang tiyan ko, bulong ni Miguel isang gabi, ang kanyang tinig ay mahina. Niyakap ni Nena si Miguel. Ayos ka lang, anak. Baka busog ka lang. Ngunit kinabukasan, lumala ang kalagayan ni Miguel. Nilalagnat ito ng matindi, nanginginig at umiiyak sa sakit. Agad na dinala ni Nena si Miguel sa pinakamalapit na ospital, isang maliit na klinik lamang sa bayan. Aling Nena, kailangan pong dalhin si Miguel sa mas malaking ospital, sabi ng doktor pagkatapos ng ilang pagsusuri. May nakita kaming kakaiba sa kanyang dugo. Mukhang kailangan niya ng bone marrow transplant. Kritikal ang kalagayan niya. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Parang gumuho ang mundo ni Nena. Bone marrow transplant. Saan siya kukuha ng pera?
Saan siya kukuha ng donor? Niwala siyang kamag-anak na makakatulong sa kanya. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang mga mata. Doktor, pakiusap po. Gawin niyo po ang lahat para sa anak ko. Tumakbo si Nena, nagmamakaawa sa mga taong kilala niya, sa mga dating amo, sa kahit sinong maaaring makatulong. Ngunit walang nagawa. Ang bawat pinto ay nagsara sa kanyang harapan. Ang bawat tawag ay walang sagot. Ang kawalan ng pag-asa ay tila pumapatay sa kanya. Ina, natatakot po ako, bulong ni Miguel, ang kanyang mukha ay maputla. Niyakap ni Nena ang kanyang anak, pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Hindi, anak. Hindi. Gagaling ka, anak. Hindi ka iiwan ni ina. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nasa bingit ng kamatayan ang kanyang anak. Isang pangalan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip. Isang pangalang pilit niyang binura sa kanyang sistema. Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinukot niya ang lumang cellphone, sa kanyang bag ang contact number ni Marco, na matagal nang nakatago sa kanyang phone book, ay tila isang bomba na handa ng sumabog. Napakagatlabi siya. Ito na ang huling pag-asa. Pinindot niya ang call button. Ilang ring. Ang bawat ring ay tila isang patak ng luha na pumapatak sa kanyang puso. Hello? Ang boses ni Marco. May bahid ng pagkabigla ng pag-aalinlangan. Marco, simula ni Nena, ang kanyang tinig ay garalgal, halos hindi na makahinga. Si Miguel ang anak mo, kailangan niya ng tulong. Kritikal ang kalagayan niya. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Kayo lang ang huling pag-asa ko. Tumahimik ang kabilang linya. Narinig ni Nena ang isang malalim na paghinga. Nena, anong sinasabi mo? Ang boses ni Marco ay puno ng pagkabigla. Siya po ang anak mo, Marco. Sila po. Ang apat na kambal. Ikaw po ang ama nila. Pakiusap, Marco. Tulungan mo ang anak natin. Huwag mo po siyang pabayaan. Mamamatay po siya kung hindi po kayo tutulong. Walang salita si Marco. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, narinig ni Nena ang tunog ng gulong. Nasaan kayo? Anong ospital? Ang boses ni Marco ay tila nagbago, naging mas matatag, mas determinado. Ibinigay ni Nena ang address ng ospital. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng pag-asa. Dumating si Marco ng napakabilis. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Nena. Lumapit siya sa silid ni Miguel. Nakita ni Marco ang kanyang anak, payat, at may mga tubo sa katawan. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa puso. Marco, bulong ni Nena. Pakiusap. Kayo lang ang pag-asa niya. Nagpakonsulta si Marco sa doktor na ipinaliwanag ang kondisyon ni Miguel at ang pangangailangan nito ng bone marrow. Agad na nagpasya si Marco na magpa-test. Ilang oras ng paghihintay. Ang bawat minuto ay tila isang siglo. Sa wakas, lumabas ang resulta. Ang doktor ay nakangiti. Don Marco, kayo po ang perfect match. Napakabihira po nito. Maaari niyo pong iligtas ang buhay ng inyong anak. Naramdaman ni Nena ang pagbagsak ng isang malaking bato sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim. May pag-asa pa. Ngunit bago pa man makapag-react si Marco, isang matinis na boses ang narinig mula sa likuran nila. Marco! Anong ginagawa mo rito? Si Elena Salvador. Nakasuot ito ng mamahaling damit at ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Sa likod niya, nakatayo si Doña Aurora na may pag-aalala sa mukha. Elena, malamig na sabi ni Marco. Huwag kang magdodonate, Marco, sigaw ni Elena. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kung gagawin mo iyan, malalantad ang lahat. Malalaman ng lahat na may anak ka sa babaeng iyan. Masisira ang pangalan ng Monteclaro. Ang lahat ng pinaghirapan mo, mawawala. Mas mahalaga sa akin ang buhay ng anak ko, kaysa sa kahit anong pangalan o kayamanan, sigaw ni Marco. Anak mo. Humalakhak si Elena, ang kanyang tawa ay masama. Nga pala. Ang bunga ng pagkakamali mo. Ang gabing iyon na sinigurado kong mangyari. Para maging akin ka, Marco. Para makuha ko ang pamilya Monteclaro. Ikaw ang nilasing ko.
Alam kong hindi mo ako papansinin kaya ginawa ko iyon. Pero ang babaeng iyan bigla na lang sumulpot, at siya ang naging kapalit ko. Nanginginig ang kanyang katawan sa galit. At ang ina mo, alam din niya ang lahat. Tinulungan niya akong itago ito. Pero niloko ka niya. Pareho kaming nagplano para huwag kang malaman ang totoo. Nanlaki ang mga mata ni Nena. Hindi si Doña Aurora. Si Elena. Si Elena ang nasa likod ng lahat. Ang babaeng binalaan siya. Tiningnan ni Marco si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng tanong, ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkabigo, ay nagpalit sa matinding galit. Si Elena. At ang kanyang ina. Ikaw, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang mga anak ko sa akin. Bakit nawala si Nena? Ako. Dahil mahal kita, Marco. Gusto kong maging akin ka. At ang babaeng iyan, walang karapatan sa iyo, sigaw ni Elena, na para bang nawala na sa sarili. Sa sandaling iyon, dumating si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay putlang-putla nang marinig niya ang mga sinabi ni Elena. Ang kanyang lihim, ang lahat ng kanyang pinoprotektahan, ay nabunyag na. Hindi niya alam kung saan siya magtatago. Napakagatlabi si Marco. Tiningnan niya si Nena, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng maihalong sakit at pag-unawa. Tiningnan niya ang kanyang ina, na ngayon ay tila napako sa kinatatayuan. At tiningnan niya si Elena, na patuloy pa rin sa paglalabas ng kanyang mga sama ng loob. Doktor, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay matatag, puno ng kapangyarihan. Ihanda niyo po ang lahat. Magdodonate ako ng bone marrow para sa anak ko. Ngayon na. At sa iyo, Elena, tiningnan niya ito ng matalim, maghanda ka. Dahil hindi ko ito palalampasin. Walang makakapigil sa akin na iligtas ang anak ko. At walang makakapigil sa akin na ilantad ang katotohanan. Ang mga salita ni Elena ay umalinggaw sa buong ospital. Ako ang nagplano ng lahat. Ang kanyang boses, puno ng galit at inggit, ay nagbunyag sa lahat ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, hindi na si Elena ang babaeng minsan niyang nakilala, siya ay isang halimaw na babalot ng puot. Ang kanyang ina, si Doña Aurora, ay nakatayo sa isang sulok, putlang-putla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tiningnan ni Marco si Nena, ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad. Ang sakit sa mukha ni Nena ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Hinawakan niya ang kamay ni Nena. Nena, patawarin mo ako. Doktor, ipagpatuloy niyo na po ang operasyon, matatag na sabi ni Marco. Magdodonate po ako. Ngayon na. Hindi na nagdalawang isip si Marco. Habang inihahanda siya sa operasyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng takot sa kanyang posisyon at reputasyon ay naglaho na. Ang tanging mahalaga ay ang buhay ng kanyang anak. Ang kanyang dugo ay dumadaloy sa kanyang anak. Ito ang tunay na Monteclaro. Naging matagumpay ang operasyon. Lumabas si Marco mula sa operating room, pakiramdam niya ay pagod na pagod, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Ang unang bagay na hinanap niya ay si Nena. Kumusta po si Miguel, doktor? Tanong ni Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Matagumpay po ang transplant, Aling Nena, sagot ng doktor. Nagpapahinga na po si Miguel. Sa awa ng Diyos, gagaling po siya. Yumakap si Nena kay Marco. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, ay tila naglaho. Wala silang sinabi, ngunit ang kanilang mga yakap ay puno ng libo-libong salita. Pagmamahal, pag-asa, at isang pangakong hindi na muling maghihiwalay. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nagpasya si Marco na harapin ang lahat. Hindi na siya magtatago. Kinabukasan, nagpatawag si Marco ng isang impromptu press conference sa lobby ng ospital. Ang mga mamamahayag ay nagulantang sa kanyang pagdating. Kasama niya si Nena, na may takip sa mukha, at ang mga bata. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula ni Marco, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang kanyang tindig ay matatag. Narito po ako ngayon upang linawin ang lahat ng usap-usapan, at upang ilantad ang katotohanan.
Tumingin siya kay Nena at pagkatapos ay sa mga bata. 5 taon na po ang nakalipas, nagkaroon po ako ng isang kaswal na gabi, na sa aking pagkakaalam ay isang malaking pagkakamali. Subalit, hindi ko po alam na ang gabing iyon ay bunga pala ng isang planadong paninira at pagpapain. Si Elena Salvador, ang babaeng nagsasalita sa mga balita, ay siya po ang nasa likod ng lahat. Siya po ang nagplano at siya po ang nagtulak sa akin sa sitwasyong iyon. Naramdaman niya ang pagkagulat sa mga mamamahayag. At ang 4 na batang ito, sabi ni Marco, at hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Sila po ang mga anak ko. Ang mga anak ko kay Aling Nena Santos. Sila po ang mga Monteclaro. At ako po ang kanilang ama. Nagkagulo ang mga reporter. Nagtanong. Nagulat. Hindi ko po tatakasan ang responsibilidad ko bilang isang ama, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay naging mas matatag. At sa loob ng 5 taon, nagtago po si Aling Nena sa takot. Takot na malaman ang totoo, takot na mapahamak ang kanyang mga anak. At ngayon, si Miguel, ang aking anak, ay muntik nang mawala. Hindi po ito maaaring mangyari. At kayo po, Elena Salvador, tiningnan ni Marco ang kamera, na para bang direktang nakikipag-usap dito. Ang lahat ng kasinungalingan ninyo, ang lahat ng paninira ninyo, ay ilalantad ko. Mayroon po akong sapat na ebidensya upang patunayan ang inyong mga kasinungalingan at ang inyong koneksyon sa mga nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Ang hustisya ay mananaig. Hindi ko po hahayaan na masira ang buhay ng aking pamilya nang dahil sa inyong kasakiman. Naglakad si Doña Aurora Monteclaro sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mukha ay puno ng panginginig. Marco, anong ginagawa mo? Tiningnan ni Marco ang kanyang ina. Ina, panahon na po para harapin ang katotohanan. Alam ko po ang lahat. Ang pagtago ninyo kay Nena, ang pagsuporta ninyo kay Elena. Ito po ang bunga ng inyong mga desisyon. Nagulantang si Doña Aurora. Ang lahat ng kanyang pinoprotektahan, ang lahat ng kanyang lihim, ay biglang nabunyag sa harap ng mundo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Alam niya na wala na siyang magagawa. Ipinapangako ko po sa inyong lahat, patuloy ni Marco, at hinawakan niya ang kamay ni Nena ng mahigpit. Haharapin po namin ang lahat ng hamon. Para sa aming pamilya. Para sa aming mga anak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa kayamanan o posisyon, kundi sa pagmamahal, pagtanggap at paglaban para sa kapakanan ng pamilya. Ilang sandali pagkatapos ng press conference, dumating ang mga pulis. May bitbit silang warrant of arrest. Si Elena Salvador. Arestado ito. Nabalot ng matinding gulo ang opisina ni Elena nang dumating ang mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit wala na siyang magawa. Wala kayong karapatan, sigaw ni Elena, ngunit huli na ang lahat. Ang lahat ng ebidensya ay nakalap na, kasama na ang mga pinaghihinalaang private investigator na nagtrabaho para sa kanya. Naramdaman ni Marco ang isang malalim na paghinga. Ang kanyang ina, nakatayo sa isang sulok, ay tahimik na nanonood. Ang kanyang matigas na puso ay tila nagsisimulang lumambot, o marahil ay nabigla lang sa pagbunyag ng lahat. Sa ospital, matapos ang lahat ng kaguluhan, pumasok si Marco sa silid ni Miguel. Nakita niya ang kanyang anak, payat, ngunit ngayon ay may ngiti na sa kanyang labi. Papa, bulong ni Miguel, ang kanyang mga mata ay naniningning. Yumakap si Marco sa kanyang anak. Salamat sa Diyos, anak ko. Magaling ka na. Ang iyong papa ay narito na. Ang mga luha ay biglang bumuhos sa kanyang mga mata, luha ng kaligayahan. Ito ang tunay na kayamanan. Ito ang tunay na pagmamahal. Tumingin si Nena sa kanya at ngumiti. Ang ngiti ni Nena ay puno ng pagmamahal, pag-unawa at isang pangako ng bagong simula. Ang mga hamon ay naroon pa rin, ngunit ngayon magkasama na silang haharap. Ang paggaling ni Miguel ay tila isang milagro. Bawat araw, mas nagiging malakas siya, at ang mga ngiti niya ay mas nagiging maliwanag. Sa loob ng ospital, habang nakikita ni Nena ang paggaling ng kanyang anak, at ang pagmamahal na ipinapakita ni Marco sa kanilang pamilya, naramdaman niya ang isang init sa kanyang puso na matagal nang nawala. Ang lahat ng pagod at sakit ay tila napalitan ng pag-asa. Dumating ang araw ng paglabas ni Miguel. Nagkakagulo ang lobby ng ospital. Naroon si Marco, nakangiti, at ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Micaela,
at si Mateo, na halos hindi mapakali sa tuwa. Nang makita ni Miguel ang kanyang mga kapatid, agad siyang humiti at inabot ang kanyang maliliit na kamay. Naramdaman ni Nena ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ito ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Ina, sigaw ni Miguel at niyakap niya si Nena ng mahigpit. Papa! Yumakap din si Marco kay Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Sa pagkakataong iyon, parang nabura ang lahat ng sakit at pagsubok na pinagdaanan nila. Pagdating nila sa Hacienda Monteclaro, nagulat si Nena. Ang malaking gate ay bumukas, at nakita niya ang malawak na bakuran, ang mga malalaking puno, at ang mansyon na tila isang palasyo. Hindi ito ang mundo niya. Ito ang mundo ni Marco. Ang mundo na akala niya ay hindi niya kailanman mapapabilangan. Welcome home, Jinvai love, bulong ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng lakas kay Nena. Ngunit pagpasok pa lang nila sa loob ng mansyon, sinalubong sila ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang dating pagkamuhi. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit may bahid din ng pagkabigla at marahil ay isang maliit na kislap ng pagtanggap. Miguel, kumusta ka, apo? Tanong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay hindi pa rin gaanong kalmado. Napatingin si Nena sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Doña Aurora ang kanyang anak na iapo. Hindi sumagot si Miguel, ngunit yumakap lang ito sa kanyang papa. Ang mga unang linggo sa hacienda ay puno ng pagsubok para kay Nena. Ang malaking bahay, ang maraming katulong, ang iba't ibang protokol, lahat ay bago at nakakapanibago. Naramdaman niya ang kanyang sarili na tila isang isda na inilabas sa tubig. Pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang. Aling Nena, anong gusto mong ihanda para sa hapunan? Tanong ng tagapagluto. Kahit ano po, mahinang sagot ni Nena. Kayo na po ang bahala. Naging tago siya. Umiiwas sa mga katulong, hindi sanay sa pagiging pinaglilingkuran. Ang kanyang dating buhay ay puno ng pagtatrabaho. Ngayon, wala na siyang ginagawa kundi alagaan ang mga anak at manatili sa loob ng bahay. Napansin ito ni Marco. Nena, ano ang iniisip mo? Tanong niya isang gabi habang magkasama sila sa balkonahe. Hindi po ako sanay, Marco, bulong ni Nena. Pakiramdam ko po, hindi ako nabibilang dito. Hindi ito ang mundo ko. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Nena, mundo na natin ito. Magkasama tayo. Hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan, sinimula ni Marco na turuan si Nena sa mga bagay-bagay sa hacienda. Sa paghawak ng budget, sa pag-organisa ng mga gawain, sa pakikipag-ugnayan sa mga empleyado. Nakita niya ang talino at sipag ni Nena. Ang dating insecure na Nena ay unti-unting lumalabas sa kanyang shell. Ang pinakamalaking pagbabago ay kay Doña Aurora. Sa una, nanatili itong malamig. Ngunit ang presensya ng 4 na makukulit at inosenteng apo ay unti-unting nagpabago sa kanya. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, nakita ni Nena si Doña Aurora na lihim na nakikipaglaro kay Mateo. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang biyenan, isang ngiti na hindi niya kailanman nakita. Lola, tingnan mo ang butterfly, sigaw ni Mateo. Napangiti si Doña Aurora at pinisil ang pisngi ni Mateo. Napakagaling mo, apo. Tingnan mo nga, ang ganda ng mga pakpak nito. Narinig ni Nena ang mga salita ni Doña Aurora. Hindi ito ang dating matigas na boses. May init. May pagmamahal. Sa mga susunod na araw, madalas na niyang makikita si Doña Aurora na nakikipag-ugnayan sa mga bata. Nagbabasa ng kwento sa kanila, nagtuturo ng mga kanta, at minsan, nagluluto pa ng kanilang paboritong pagkain. Ang puso ng isang lola ay tila mas malakas kaysa sa anumang pagmamataas o pagdududa. Isang gabi, habang naghahapunan ang buong pamilya, nagsalita si Doña Aurora. Nena, gusto kong humingi ng tawad. Nagulat si Nena. Pati si Marco ay nagulat. Maraming pagkakamali ang nagawa ko, patuloy ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagsisisi. Pinili ko ang pangalan at reputasyon kaysa sa totoong kaligayahan ng aking anak. Sinaktan kita. Sinaktan ko ang aking mga apo. Hindi ko nakita ang halaga mo. Hindi ko nakita ang pagmamahal mo sa aking anak.
Patawarin mo ako. Lumapit si Nena kay Doña Aurora at hinawakan ang kamay nito. Opo, ina. Pinatawad ko na po kayo. Hindi niya inaasahan ang araw na ito. Ang pagpapatawad ay nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang buhay sa Hacienda Monteclaro ay hindi naging perpekto. May mga panahong nahihirapan pa rin si Nena sa pag-adjust. May mga panahong bumabalik ang kanyang mga insecurities. Ngunit sa bawat oras na iyon, naroon si Marco. Ang kanyang matatag na presensya, ang kanyang mga yakap, at ang kanyang mga salita ng pagmamahal ay laging nagpapalakas sa kanya. Mahal kita, Nena, sabi ni Marco isang gabi habang nakahiga sila sa kanilang kwarto. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, nakita ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. At salamat sa mga anak natin. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Hinawakan ni Nena ang mukha ni Marco. Mahal din kita, Marco. Salamat sa iyo. Hindi ko inakala na magkakaroon pa ako ng ganito. Ng isang kumpletong pamilya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo si Nena sa hardin ng hacienda. Nakikita niya ang kanyang 4 na anak na naglalaro, tumatakbo at tumatawa. Si Marco ay nasa tabi nila, nagbibiro at nakikipaghabulan. Si Doña Aurora ay nakaupo sa isang silya, nakangiti habang pinapanood ang kanyang mga apo. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Naramdaman ni Nena ang kapayapaan sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok, ng mga sakit at ng mga luha. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Ang pag-ibig ay dumating sa pinaka hindi inaasahang paraan. Hindi sa isang magandang kwento ng pag-ibig sa simula, kundi sa isang gabi ng pagkakamali na nagbunga ng 4 na buhay at ng isang pag-ibig na kailangang ipaglaban. Ang pamilya Monteclaro Santos ay hindi lang isang pangalan. Ito ay isang pagpapatunay na ang pag-ibig ay higit pa sa lahi, sa yaman o sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa pagpapatawad, at sa pagbuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal. Ang mga tawa ng mga bata, ang mga yakap ni Marco, at ang tahimik na ngiti ni Doña Aurora, ito ang bagong simula. Isang simula na ipinangako ni Nena na aalagaan niya habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Don Marco Monteclaro at Aling Nena Santos, isang patunay na ang tunay na pag-ibig at pamilya ay hindi nagtatapos sa mga pagsubok, kundi nagsisimula sa matinding pagmamahal at pagtanggap. Sa inyong lahat na sumubaybay sa kwentong ito, mula sa kauna-unahang kabanata hanggang sa huling pahina, mula sa puso ng Hacienda Monteclaro hanggang sa kubo ni Nena, taos puso po akong nagpapasalamat. Ang bawat salita, bawat damdamin, at bawat twist na inyong pinakinggan ay bunga ng pagmamahal sa sining ng pagkukwento. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito. Maraming beses akong napaiyak, napangiti, at nakaramdam ng galit kasama ni na Marco at Nena. Naging bahagi ako ng bawat kaba, bawat pag-asa, at bawat tagumpay nila. Nais kong ipaalala sa atin ng kwentong ito na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Hindi ito laging perpekto. Minsan, nagsisimula ito sa mga pagkakamali, sa mga lihim, at sa mga sugat mula sa nakaraan. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang magpatawad, maghilom at lumaban. Ito ay nagpapakita na ang pamilya ay hindi lamang koneksyon ng dugo, kundi isang pangako ng pagmamahal, pag-unawa at pagtatanggol sa isa't isa, laban sa anumang balakid ng buhay at lipunan. Ang pag-asa ay laging naroon kahit gaano pa kadilim ang pinagdadaanan. Sana, ang kwentong ito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa inyong puso. Sana ay nakaramdam kayo ng saya, lungkot, pag-asa at inspirasyon. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong eksena, at kung paano nyo naranasan ang paglalakbay ni na Marco at Nena. Ang inyong mga komento ang aming inspirasyon. Maraming salamat po muli sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod na kwento. John Ebhad.